Posibleng tumestigo sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte ang dalawang umaming miyembro umano ng Davao Death Squad, sina Edgar Matobato, isang self-confessed hitman, at ang dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Saksi, si Maki Pulido. Nabanggit sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang founder at pinuno ng Davao Death Squad o DDS. Isang grupo sa Davao na pumapatay umano ng mga kriminal sa lugar at matagal nang iniuugnay kay Duterte. Oras na umakyat sa trial ang mga akusasyon kay Duterte. Dalawang aminadong dating mga miyembro umano ng Davao Death Squad ang posibleng tumestigo laban sa kanya. Yan sina Edgar Matobato at dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas. Si Edgar Matobato, self-confessed hitman, ikinento sa Senate hearing noong 2016 ang pagpatay niya mula 1998 hanggang 2013. Oo. Ang trabaho namin, ma'am, ay pumapatay ng mga kriminal katulad ng drug pusher, rapist, snatcher, ganyan ang pinapatay namin araw-araw, pinapatay namin. Isa raw siya sa mga unang miyembro ng Lambada Boys na kalaunan ay tinawag ng Davao Death Squad na binuo umano ni dating Pangulo Rodrigo Duterte nung mayor siya ng Davao. Maraming inamin na pinatay si Matobato sa utos umano ni Duterte. Isa rito ang radio broadcaster na si June Pala. Kasi bakit po? Parang binabakbakan siya sa radyo araw-araw, ma'am, araw-araw. Kasali ako doon sa operation pero hindi ako umabot ng operation. Paano po pinatay si June Pala? Inambush, ma'am. Saan inambush? Sa papunta ng bahay niya, ma'am. Sa. Nabanggit din ni Matobato ang isa umanong kidnapper na nahuli nila sa Sarangani at pinakain umano sa buwaya. Hindi ko alam, ma'am, ang pangalan. Basta dinala namin tapos pinatay namin. Pero ang pagpatay, hindi na ginamitan ng dahas, ng baril, ng ano. Pinakain namin ng buhaya doon. Saan? Sa ma'am, Kapatagan, ma'am. Si Arturo Las Cañas, dating pulis Davao, ang team leader ng Davao Death Squad. Dahil daw sa takot na unang itinanggi ni Las Cañas ang testimonya ni Matobato noong 2016. Pero noong 2017, lumutang para kumpirmahin ang pagpatay ng DDS sa utos umano ni Duterte. Isa raw sa unang naging misyon niya noon ang pagpatay sa umano'y drug lord sa Davao na si Alan Cancio. Dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sabi ni Las Cañas, binibigyan sila ng hanggang 100,000 peso reward sa bawat taong pinapatay nila. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Kinatigan din niya ang kwento ni Matobato ng pagpatay sa broadcaster na si June Pala kung saan nakatanggap daw siya ng malaking pabuya mula kay Duterte. Sinabi ni Mayor Rody sa akin ang 1 million. Sabi niya 1 million. Tinanggap ko at sabi ko, salamat sir. And then umalis ako. Dati nang sinabi ni Duterte na nagsisinungaling si Matobato na hindi raw niya personal na kilala. Si Las Cañas naman tinawag niya noong mapaggawa ng kwento at anyay siraulo. Pero nang humarap noon sa pagdinig ng Senado noong isang taon, merong inamin ang dating Pangulo. I can make the confession now if you want. Mr. Chair. Talagang niyayari ko. Meron akong death squad, pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kaya kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas. Ang isinumeteng affidavit ni Las Cañas, tinanggap na ng ICC at si Las Cañas binigyan umano ng limited immunity deal. Ibig sabihin, hindi gagamitin ang mga ibubunyag niya para litisin siya. Si Matobato naman inulat ng New York Times na ng ibang bansa na nitong Enero 2025 gamit ang ibang pangalan
yan sa tulong ng isang pribadong organisasyon. Sa pagkakaalam ni Attorney Cristina Conti, nasa kustodiya na rin ngayon si Matubato ng ICC Victims and Witnesses, ang ICC unit na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Mahalaga raw ang magiging testimonya ni Matubato at Las Cañas sa pag-ugnay kay Duterte sa Davao Death Squad. Tangi yung mga nasa loob lang ng organisasyon ang pwedeng makapagsabi kung anong itsura ba talaga ng Davao Death Squad. Pareho itong si Matubato at si Las Cañas na maituturing na insider witness. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.